At sinagot ni VP Sara Duterte ang lumulutang na posibilidad ng tambalan nila ni Senadora Amy Marcos. Sa gitna yan Tambalan ba yun o tambaluslos? Naku po, yari tayo dito. ng suportang ibinibigay ng Senadora sa pamilya ng bise. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. It is true that we are the political family, our political side of our family is going through a rough patch right now. Ito ang sagot ni Vice President Sara Duterte nang tanungin sa patuloy na suporta sa kanya ni Senadora Amy Marcos. Sa isang ambush interview matapos ang signing ceremony para sa mga development project para sa Metropolitan Davao, inamin niyang dumaraan sa rough patch sa aspeto ng politika ang kanilang pamilya. Pero nagpasalamat siya sa solidong suporta ng Senadora sa kanilang pamilya. Para lang masabtan sa mga tao, lahi ang politika, lahi ang trabaho. Lahi? Okay. Anong lahi? Pasalamat ko kay Senator Amy Marcos sa iyang padayon na pagsuporta sa politika sa amo ang pamilya. Bukas ba si VP Sara sa tandem nila ni Senador Amy na pinalutang ni dating presidential spokesperson Harry Roque? Just like the confidential files, of next year, the future to far too distant. The future is far too distant. Lahi means iba. Okay. Pasensya na ha. Pasensya. Dili ako makabalo. Right now, what will happen in 2020? Tumanggi naman magkomento si VP Sara sa pagkakaalis sa pwesto bilang Deputy Speakers ng kanyang mga kaalyadong sina Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo at Congressman Isidro Ungab. Pero nakatataba raw ng puso na tunay na kaibigan ang dalawang mambabatas. But I have a comment as their friend. In politics, we always say that there are no permanent friends and enemies. Yan, tama yan. Sa politika daw, there are no permanent friends and politics. Actually, kahit sa love life, there is no forever. Ay, naku, banat bahay. Dali. Politika. And as a politician, it is truly heartwarming if you find another politician who is a true friend. Totoo naman yan. Sa politika talaga, ganyan talaga sa politika. Yung dati mong kaibigan, ay maaari mo ng kaaway, at yung dati mong kaaway, ay maaari mo ng kaibigan. Totoo yan. Kasi sa ano lang in a real sense, ika nga, sa politika, wala ho diyang wala hong totoong tao dyan. Siguro mga 1%, 2%, ganun. Yung talagang totoo lang na tao, ay nako. Sabi nga, there's no permanent bike. Yan, tama yan. Gusto ko yan. Is why Congressman Sid Ungab and Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo has my full support as a politician and as a friend. Matatandang isinuko na ni VP Sara ang kanyang confidential fund. Maganda yung sagot niya, as a friend. I think. Mukhang she learned her lesson very much. Hindi, sa tingin ko lang yung kanyang pagiging maingat sa pagsasalita kung kasi syempre pinipiga siya ng media dyan kung loyalty, blah blah blah. Sabi niya, there's no problem naman sa pagdating sa friendship. Pero parang sinasabi niya, iba ang politika. Kaya ibig sabihin, hindi iba sarado na Sara and Amy na. So, Sana nga, ako, ito lang ang wish ko. Wish ko, Madam Vice President, sana natuto na po kayo. Lakas ng loob ni Banat. May hindi totoo naman. Ako, I'm a true friend. I'm a true person. Hindi ako yung tipo ng pabago-bago. Ako po ay sabi ko nga sa inyo, Madam Vice President, ako po ay tapat sa inyong ama dahil naniniwala po ako sa pinaglalaban ng inyong ama. Kaya nga po kami hindi sumama sa unit team. Alam namin po ang puso ng inyong ama. At wala po iba magsasabi sa inyo ng totoo kung hindi ho kami. Kasi kami ho, hindi ho kami nanggagamit. Yan ang sigurado ko.
Totoo naman eh. Hindi po kami nanggagamit. Pero sigurado po ako na kayo ay nagamit. 2022 election. Sure ako dun. With all of my heart, alam kong nagamit kayo, madam. I hope by now, alam nyo na ho yan. Do not commit the same mistake again. At tikom ang bibig niya kung isusulong niya ang pagbabalik nito sa mga susunod pang taon. Something that I cannot speculate right now because the next budget will be more than a year. Alam mo, eto lang Gusto ko lang itong This is a serious matter. Alam niyo kung bakit? We all know that PRRD, Rodrigo Roa Duterte, pagdating sa ratings, napakataas pa rin. Pagdating sa social media, napakalakas pa din. Kaya nga, even yung mga bumalimbing noon, yung mga naging tanso noon, yung tumahimik noon, at sinuportahan na lang si Madam BP Sara sa kanyang desisyon na mag-unit team, kita nyo ngayon, nagbalikan kay Pangulong Duterte. Because we all know na yung mama na yon, wala na tayong makikitang katulad ni Pangulong Duterte. Pagdating sa leadership, pagdating sa hindi epal, hindi traditional politician, pagdating sa politikong merong talagang tapang, political will, wala na ho tayong makikitang ganun. Pagdating sa pagiging simple at talagang true public servant, wala na po tayong makikitang katulad ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alam po natin yun. Kaya, naniniwala ako, ito'y aking pananaw laang, bakit etong si Senator Amy ay tuloy-tuloy ang pagsipsip kay BP Sara Duterte. Alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, isa lang ang nasa isip ko. Kasi we all know what is happening right now in our country. Pagdating sa survey, we all know that the president, the vice president, the entire government is going down. Huwag nga, maniwala ba kayo kay Romualdez, tumataas siya? So what do I mean? It is a fact. In history, all president, bumabagsak yan. Bumababa yan. Only PRRD ang hindi bumababa. Sa katunayan, hindi na nga siya nakaupo, tumataas pa. Di ba? People are realizing what he did nung kanyang term. Ngayon, etong bumababang administrasyon, bumababang gobyerno, bumababang bansa natin, bababa pa ho ito. Tandaan ninyo, bababa pa po ito sa mga susunod na taon. Sigurado yan. Pattern na po yan. History na po ang magpapatunay niyan. Kaya nga po, sasamang babagsak dyan, etong si Senator Amy Marcos. Bakit to? Marcos ho siya eh. Pagbali-baligtarin mo, yung mga taong hindi naman po pamilyar o hindi naman po aware sa anong nangyayari sa bansa natin, hindi naman nila maiisip na, ay, iba si Marcos, the president, at iba si Senator Amy. Hindi ho. Pareho pa rin ho ang tingin nila. Family name pareho ho yan. Diba? So, anong ibig ko lang sabihin? Senator Amy is going down. Matik na rin ho yan. Kaya kailangan niya ng survival. Kailangan niyang kumapit doon sa magsusurvive. And I think, this is just my humble opinion, I think Madam BP Sara Duterte, instead na siya ang magdadala sa iyo, ikaw ang magdadala kay Senator Amy. Ibig sabihin, siya ang mas may pakinabang, hindi po kayo. So, sa ibang lengguwahe, kayo ay gagamitin na naman. Nangyari na po yan, 2022, madam.
Wag niyong kakalimutan, kahit itanong niyo po sa sino mang nasa kapaligid sa inyo na hindi sip-sip ha. Kasi madam, sana po wag ko kayo ma-offend. Pero alam naman po natin, you cannot get good advice from people na sip-sip sa inyo. Of course, everything that they would say, sip-sip. Diba? They will not truly say yung totoo. Kami po, we will say what is really true. At alam naman po natin yan, based on the survey, when you were parang somehow naaay pa na presidente, ang taas ng ratings ninyo compared to President Marcos. Kaya lang naman tumaas si President Marcos nung nagbitaw kayong presidente at vice president na. Sa madaling salita, lahat ng napunta sa inyo, somehow sumunod dito. Nadala nyo ho ang mga Marcos. So uulit na naman po ba tayo, madam? Dadalhin nyo na naman po ba ang mga Marcos? Wag ho nating sabihin na pareho. Hindi magkapareho yan, magkapatid na yan. Ma'am, hindi ho ganun ang eksena dito. I think you know better. Diba? So, tama kayo eh. Mas kailangan talaga ni Senator Amy kayo, Madam BP Sara, para mahatak siya. Kasi, eto, tanungin ko kayo. Simpleng tanong. Aside from madikit si Senator Amy kay BP Sara Duterte, meron ho ba kayo nakikitang quality niya na masasabi nating pwedeng gamitin para sa pagka-vice presidente? Hindi, ako, tanong lang ho sa inyo yun, ha? Meron ho ba siyang quality na masasabi nating, ito, magandang qualification ito para maging vice president etong taon to? Ano nakikita natin sa kanya? Ngayon, let's just evaluate. Ano nakikita natin? Kontra sa, sa kapatid niya. Alam niya yung mga smuggler, hindi naman niya binabanggit, hindi niya ginagawa ng paraan. Kasi sinabi niya, alam ng kapatid niya, meaning alam din niya yun. Di ba? In all the things na what is happening right now, tanungin ko kayo, Madam BP Sara, meron ho bang masasabi nating qualification? Wala. Sabi nga ni Diego Latigo, puro daldal lang. Sabi ni Bright, walang merit. Di ba? So, kayo meron. Kasi alam naman natin, nung binitawan ni Pangulong Duterte, Rodrigo Roa Duterte ang mayorship ng Davao, you continued it. At the same time, hindi lang kayo yung sumalo na walang dating. Hindi. Sa katunayan, marami pa nga nagsasabi, mas stricto kayo. O, di ba? Mas forgiving yung tatay ninyo. Ibig sabihin, meron kang resibo. Si Senator Amy, aside from being Marcos, meron ho ba siyang resibo? Wala. Tama, mali. So, kayo ang magagamit.